Pwede na po kayo makaupo at kayo man na nasa kabilang daigdig, sa kabilang bahagi ng mundo, pwede na kayo makaupo. Tapos salamat ako sa Panginoon, binigyan tayo ng Lord ng muling pagkakataon na magamit ang mga technologies upang malayo man tayo ay malapit din. At ang reason ay magagamit ito for His glory. Amen po. Yung pong tinatalakay sa buong taon, experiencing plenty in 2020. At ito po ang message natin na new thinking for new believing. For a new believing. Sabay-sabay po. Kahit tayong lahat na nandiyan sa lugar ninyo. New thinking for a new believing. Alam niyo ba ang advantage if you have a new thinking? You will not be the same as before. Yung dati mong pagkatao, yung negative thinker, kung ikaw ay merong problema sa iyong emosyon, at ikaw ay tinatangay lagi ng iyong emosyon, emotionalism, mabibreak ang lahat ng yon when you start to have a new thinking, sapagkat ang lahat ay nakisimula sa iyong iniisip. At totoo po niyan, iniisip mo muna bago mo maramdaman. At pag iyong naramdaman, at saka mo ito nagagawa ng action at naisasagawa. Kaya't matitame ang iyong feelings pagka ikaw ay nagkaroon ng new thinking. At ang new thinking na ito ay sinimulan natin simula pa noong New Year's Eve. At tinitingnan natin sa buong taon. At napakahalaga na ang bawat isa ay magkaroon na ng new thinking about reading the Bible. Sapagkat pagtatanungin ko kung sino nagbabasa, ay talagang nalulungkot ako dahil kakaunti po ang nagbabasa. At napakahalaga na magbasa tayo dahil kung mga bagay na hindi tama ang ating nababasa o napapanood, malalaman natin na tayo magkakaroon ng problema. Hindi magiging maayos ang takbo ng ating isip. Naranasan niyo na bang magiging hindi maayos ang takbo ng isip? Ang ating pag-iisip ay dalawa, marumi at malinis at makabanal at makasalanan. At nangangailangan tayo ng new thinking, yung dependency sa Lord. Na ang ating iniisip ay mga bagay na nasa itaas at hindi mga bagay na nasa ibaba. At ang title nating message ngayong araw na ito, itong magang ito, New Thinking About God's Goodness. Mabuti ba ang Diyos? Is God good? God is good. Oh, memorize natin yung song. Pero yan ba ang ating naipapamuhay sa tuwina na sa lahat ng events o lahat ng situation, lahat ng circumstansya ng buhay, ay lagi nating naipamumuhay na God is good. Yung goodness ng God. Narating natin ang ating kinalalagyan ngayon because of the goodness of God. Naririto ko at nasustain ang calling dahil because of the goodness of God. Because God is good. Mabuti ang Diyos sa akin. Ang mabuti ang Diyos sa akin, mabuti rin ang Diyos sa iyo. Mabuti ang Diyos sa iyo, sa akin, mabuti ang Diyos sa ating lahat. Palakpakan po natin ang kabutihan ng Diyos. Woo! At iikot pa ang message natin dito sa Romans 8, verse 28, 29, hanggang 30. We know that all things work together for good to those who love God and to those who are the called according to His purpose. Sino po rito nagmamahal sa Panginoon? Pakitaas po ang kamay. Kung nagmamahal ka sa Panginoon, ang tinitiyak ko po, walang aksidente sa iyong buhay. Sigurado ako diyan. At kung ikaw ay nagmamahal sa Panginoon at mayroong pagkatawag sa iyo ang Diyos, meron siyang purpose sa iyo, tinitiyak ko, ito ang sinisiguro ko sa inyong lahat, na ang Panginoon hindi nag-aalatsyan pa sa buhay mo. Mula pa nung nasa tiyan ka pa, yung substance ka pa lamang sa tiyan ng iyong ina, nakita ka na ng Diyos at may plano na ang Diyos sa iyo. Hindi aksidente ang lahat ng nangyayari sa buhay sapagkat may purpose ang Diyos sa iyo. Kaya ang lahat ng bagay, sa Tagalogin natin ito, tinan niyo po sa Tagalog, alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ay sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Laging sa ikabubuti natin. Kahit kung ano man ang nagaganap ngayon, merong pinakikita, tinuturo sa atin ng Panginoon. Ang buong mundo, nababahala
sa virus, sa isang virus. Hindi nakikita. Pero hindi naman lahat ay tinatamaan. Milyon-milyon naman ang tao, bilyon naman ang tao sa mundo, pero hindi naman lahat. At mamaya-maya lang, papakita ko sa inyo ang datos ng report. Pero ang nakikita ko rito, mga minamahal ng Panginoon, namamagnify masyado sa isipan ng mga tao ang problemang ito at ang tao ay nagbabaliwala at hindi niya iniintindi that all things work together for good. Nakukuha niyo ba ang aking sinasabi? Nagigets niyo ba? So alam nating lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag, ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mulat-mula pa alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak at sa gayon, naging panganay natin siya. So yung faith of Jesus, gusto niyang ma-develop sa atin. Gusto niyang matutunan natin yung karakter ni Jesus sa atin na sa kabila ng mga dinaranas o sa kabila ng mga fearful situation, ay naandun ang tiwala sa Ama. Hindi mawawala ang tiwala. Mananatili ang tiwala. At sa verse 30, at ang mga itinalaga niya noong una pa ay kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay kanyang ring pinawalang sala. At ang kanyang mga pinawalang sala ay kanya namang binigyan ng karangalan. Mga minamahal ng Panginoon, hindi po karangalan ang tayo mamatay sa sakit na ito, sa salot. Amen ba tayo doon? Ang plague ay hindi para sa anak. Sabihin nyo ngayon ng malakas, ang plague ay hindi para sa anak, sa Diyos ang kapurihan. Amen. Woo! So babalikan po natin yung ating tinitingnan sa kabutihang palad para natin makita ang kagandahan ng mensaheng ito. Okay, now Englishin natin po at kunin natin sa New King James Version, please. At pumunta tayo doon sa Romans 8:28. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Alam natin na inang napakahalaga po doon. And we know, sabay-sabay. And we know. Makita natin itong kahalagahan that you know. My people are destroyed for their lack of knowledge. Ang aking bayan napapahamak sa kawalan ng kaalaman. Kaya napakahalaga na alam. Alam ko, alam mo, alam nating lahat. And we know that all things, pag pinagsama-sama ito, work together for good to those who love God. For those who are the called according to His purpose. For whom He foreknew, He also predestined. Itinalaga na niya. To be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Kung ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay na maguli. Kung ang Panginoong Jesucristo ay nag-resurrect, though we may die, we will live again. Amen ba tayo doon? So, paano tayo ay maaaring takutin ng kahit na ano ang pinakamahalagang bagay sa ating lahat ay ang buhay. At ang buhay na ito ay ibinigay na sa atin ng Diyos. He is the way, the truth, and the life. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Sa makatuwid ng buhay, pinagkaloob na sa atin, at hindi na tayo maaari pang masaling, ang kaluluwa natin ay hindi pang maaaring masaling ng kahit na ano. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Tingnan ninyo. Kaya ka nag-iisip, hindi ka kasi nagbabasa ng Bible. Tignan mo, kaya yan, merong sa mind mo, because you are not reading the Bible and you are not praying for your faith to be increased. Nasa huling araw na tayo, at even the elect would be deceived. Kung maaari, maging ang elect ng Diyos ay madi-deceive ng kanyang emosyon, ng kanyang feelings na kanyang nakikita sa paligid would be deceived. But for whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He predestined, these He also called. Whom He called, these He also justified. And whom He justified, these He also glorified. Kaya mga minamahal ng Panginoon, sino maaaring matakot sa pangyayari yan? Wala.
Mag-ingat, yes. Pero matakot, no. Kaya sabihin nyo nga ng malakas, hindi ako maaaring matakot. O, kayo man na nandyan sa kabilang dulo ng daigdig, hindi ako maaaring matakot. Kasama ko kan Diyos, hindi niya ako iniiwan, ni pinababayaan man. Amen po. Sa kabutihang palad, meron tayong tinitingnan na ang pananampalataya ay gayon na lamang. Meaning, matindi ang kanyang faith. At nagsimula ang istorya na ito sa dream. Kaya ang tawag sa kanya is Joseph the Dreamer. At katulad din ikaw, kung ikaw ay nakatapos na ng kurso mo at ang iyong profession ngayon, nagsimula ang lahat ng yun, nangarap ka na maging doktor, naging doktor ka. Nangarap ka na maging engineer, naging engineer ka. Pero hindi mo basta nakamtam ang iyong pangarap. Mga minamahal ng Panginoon, nagsisimula ang dream, pero pagkatapos ng dream, ang susunod dito ay difficulty. Kaya ikaw ay mag-enroll, ikaw ay papasok sa school, gagawa ka ng mga assignments mo, meron kang mga test. Ang Christians ay maraming test na pinagdaraanan. At sa testing na ito ay marami ay pinanghihinaan. Ikaw, kaya ka pinanghihinaan sa mga test na ito dahil you are not focused doon sa nagbigay ng dream. Ang dream ay sa Diyos nagsisimula. Kaya ikaw ay inspired ng Holy Spirit. Pag ikaw ay na-inspire, tiyak na isasalang ka ng Panginoon, what is the purpose of difficulty? Mga minamahal ng Panginoon, ang purpose ng difficulty for us to be closer to God, to drive us closer, para tayo ay driven closer to God. Ang buhay natin, lalo natin siyang isik, lalo natin siyang asahan, lalo tayong magtiwala. Isa ito sa pinakamagandang worship service na ito'y online. At ako'y naiiyak kanina dahil naiisip ko, Panginoon, sa mga huling araw, pag-ingatan mo ang iyong mga minamahal. Nararamdaman ko na that we are now living in the last days. Feel ko sa aking pagpipreach ngayon. There could be a time na magpipreach ako na hindi na marami at yung iba ay may mga diferensya na dahil sa nararanasan, suffering na daranasin, tribulation. Kaya itong ating dinaranas ngayon, hindi pa ito. Wala pa ito. Kailangan lang tayo ay magpakatatag at mag-ingat tayo at ingatan natin ang iba na huwag mag-spread ito sa iba. Totoo, may pananampalataya ka, pero sila meron bang katulad ng pananampalataya mo? Ang pananampalataya, ayon sa iyong pananampalataya, ay mangyayari sa iyo. But how about those na hindi ganun ang pananampalataya? Mga minamahal ng Panginoon, malalagay sila sa panganib kung hindi tayo makikiisa sa pag-iingat na ito. Gets niyo ako? Amen. So pag dream, difficulty, susunod yan, deliverance. Naandun na yung deliverance ng Diyos. Darating na at malapit na nating ma-experience ang deliverance ng Diyos. Amen ba tayo doon? Darating na yung time na yon na wala ng luha, wala ng kapigatian, wala ng sakit. Darating na yung time na yon ng deliverance ng Diyos sa atin. Itatranslate na tayo ng Panginoon. Malapit na yung time na yon. At kung hindi nyo ako naiintindihan, manalangin kayo na maintindihan nyo ako. Mag-pray kayo na maintindihan nyo ang sinasabi ko. Amen po. Dito po sa Genesis 46, verse 29. Okay. Magsisimula tayo rito sa isang napakagandang eksena. Pinadala ng Faraon yung chariot, pinadala sila ng karwahe, pinadala doon sa tatay ni Joseph. At natatandaan nyo, nung i-reveal ni Joseph na siya ang kanilang kapatid na ipinagbili, pinalabas niya yung mga Egyptians. Natatandaan nyo yun? Okay. So, pagkatapos, ipinadala niya, tapos sa wakas, ipinagtapat din niya sa Faraon, at kumalat na sa buong Egypt na yung mga dumating doon ay mga kapatid niya, at pinadalhan niya ng pagkain, at pumunta sila sa father nila para sunduin, at pinagmamadali niya, sunduin niyo si tatay. Napakatagal na panahon, hindi sila nakita. Nung makita siya, gobernador na siya. At ngayon ay nag-iiyakan silang mag-ama sa kagalakan. Sinalubong niya doon sa lupain yon para mabigyan sila ng instruction.
Anong instruction ni Joseph sa kanyang mga kapatid? Ito, tinan nyo. Sa verse 30, tuloy-tuloy natin ang ating binabasa. And Israel said to Joseph, now let me die, since I have seen your face, because you're still alive. Maaari na akong mamatay, anak. Ngayon na nakita na kita. Napakatagal na kita. Miss na miss ko na mayakap kita. O sabi ni Joseph, then Joseph said to his brothers and to his father's household. Okay, sa 31, Tagalogin natin ito para mas madali. Okay? Sinabi ni Jose sa kanyang kapatid at sa sambahayan ng kanyang ama, ako'y aahon. Itong kanyang plan, sabi niya, itong plano ko. Ako'y aahon, sasabihin ko sa Paraon, ang aking mga kapatid at ang sambahayan ng aking ama na nasa lupain ng Kanaan ay pumarito sa akin. Pupuntahan na niya. Ang mga lalaki ay mga pastol ng kawan sapagkat sila'y naging tagapag-alaga ng hayop at kanilang dinala, shepherd sila. Sabi niyo word na yun, shepherd. Okay, so itong tropang, ang pamilya niya ay shepherd. Kaya sabi niya, kanilang dinala ang kanilang mga kawan, ang mga bakahan, at lahat nilang mga ari-arian. At kapag tinawag kayo ng Paraon sasabihin, ano ang inyong hanap buhay? Ano bang inyong mga ginagawa? Saan ba kayo? Ano bang expertise ninyo? Ito sasabihin nyo, sabi niya, verse 33, 34. Itong sabihin nyo, ang inyong mga lingkod ay naging tagapag-alaga ng hayop mula sa aming pagkabata hanggang sa ngayon, kami at ang aming mga ninuno upang kayo patirin sa lupain ng Goshen, sapagkat bawat pastol, kasuklang kumpulan sa mga Egyptian. So, ibig sabihin nun, pag sinabi nilang sila shepherds, doon sa Goshen, masosolo nila yun, magiging subdivision ng pamilya yon. So isang malaking lugar, mapapasa kanila, hindi makikitira sa kanila ang mga Egyptians. Sapagkat ayaw ng mga Egyptians, not necessarily sa mga Israelite, ayaw ng mga Egyptian sa mga shepherds. Siguro dahil amoy baka o amoy kambing, kaya ayaw nila sigurong makasama ang mga shepherds. Tumawa naman kayo dyan. Hirap na ako mag-preach dito, ayaw nyo man lang tumawa. So, ito ang nakita kong purpose ni Joseph. Gusto ni Joseph, yung pinakamainam na lupain, yun ang kanilang titirhan. Maganda sa halaman. Pag maganda sa halaman, ay maganda rin sa paghahayupan. Tama. Okay. So, yun ang kabuhayan nung unang panahon yun. Wala pang manufacturing companies, walang factory ng plastic, walang factory ng mga bagay walang factory ng mga gadgets, wala pa noon. Kaya yun lamang yun, paghahalaman, paghahayupan, yun ang ginagawa nila. Now, yung ating tinignan kanina, that all things work together for good, meron tayong mga katanungan. How God makes all things work for good? Ano ba talaga ang pamamaraan ng Diyos? How God makes all things work for good sa mga taong minamahal niya. To those who love God, and to those who are the called according to His purpose. Huwag nating tatandaan, huwag nating kakalimutan, may karugtong po ito. Kaya ang maraming tao ginagamit ito lang mismo ginagamit, all things work for good, o all things work together for good. Okay, kaya ating ulitin yung Romans 8:28. Okay, ito po ang title, yung Romans 8:28. Okay, tingnan niyo. And we know, sabay-sabay, and we know that all things work together for good. Kanino? To those. Para kanino yung all things work together for good? To those who love God. To those who are the called according to His purpose. Yun ang all things work together for good. Hindi all things work together for good, period. So don't get it wrong. Hindi nyo maiintindihan pag hindi nyo tiningnan yung talagang para kanino ang all things work together for good. Amen po ba tayo? So, yun sa mga umiibig sa Diyos, yun sa mga tinawag ng Diyos. Kaya, ang umiibig sa Diyos, sino po sa inyo umiibig sa Diyos? Pakitaas po muli. Pakitaas ang kamay. Praise God. All things work together for good to those who love God. To those who are the called according to His purpose. Kag tiningnan ko yung nakaraan ng buhay ko, nakikita ko itong katotohanan na ito, na kahit anong masama ang mangyari sa akin,
all things work together for good para sa akin. Kasi ako po ay, mahal ko ang Diyos. No doubt. Sa kahanap ko sa Diyos, kung ano nung relihiyon ang napasok ko, sa kahanap ko, dahil hindi ko alam kung ano yung totoo. Hindi ko na alaman kung ano yung truth. Kaya marami ang naghahanap sa Diyos, hindi alam ang truth. Ikaw, maaari nakikinig ka dyan, pero inoobserbahan mo lang ang church, ang Holy Trinity Bible Church, pero mga minamahal ng Panginoon, mahal po rin kayo ng Panginoon. Hindi po ibig sabihin nito ay kinukutya ko po ang inyong pananampalataya, kundi katulad ko rin, naghahanap ako ng truth. And the truth will set you free. The truth set me free. Amen ba tayo doon? Kaya, tingnan niyo po ito. Ito ang truth. Ang truth, titingnan mo yung buong context that all things work together for good. Sama-sama yan. Good, bad, sama-sama yan. All things eh. Pag all things, hindi magandang lahat yung all things. Minsan, yan ay maraming pagsubok, maraming difficulty, but it works for good if you love God. Do you love God? Kaya kung ano man po ang tinaranas mo ngayon, all things work together for good para sa iyo. To those who are the called, at meron kang pagtawag according to His purpose. Kung mahal mo ang Diyos, mayroong plano ang Diyos sa iyo. Amen. Well, purihin ang Panginoon. Amen. God bless you. Now, paano ito? How God makes all things work together for good to those who love Him. Yan ang tanong. Paano ba ginagawa ng Diyos that all things work together for good to those who love God, to those who love Him? God. To those who are the called according to His purpose. Paano? Anong ginagawa ng Diyos? Paano niya gagawin ito? How God makes it for good. Mga minamahal ng Panginoon, if you love God, you will love people. At tingnan niyo po, all things work together for good to those who love God. So if you love God, you will love people of God. If you love God, you will love His church. If you love God, you will love the purpose of God in your life, in other people's life. Nagigets niyo ba ako doon? Tingnan niyo yung paligid ninyo. Okay. Tingnan niyo ha. Sino ang nagmamahal kay Lord? Pakitaas ang kamay. Okay, ngayon, tingnan mo. Tingnan niyo yung paligid ninyo. Yung mga pangyayari sa kanilang buhay, seemingly masama. Meron dyan, alam mo kung ano nangyari sa kanya. Yes? Amen ba tayo doon? Alam mo kung ano yung nangyari sa kanya. May nagawa siyang mali. Tama? Dahil ang all things work together for good, mali rin, mali at tama, truth and false. May nagagawa siyang mali sa kanyang buhay. All things work together for good. Pag pinagsama-sama mo, hindi lahat maganda, hindi lahat kaaya-aya sa paningin ng tao. How do you treat one another when they make mistakes? Pag nakagawa siya ng mali sa iyo o may nakagawa siyang mali sa iba. Tumingin ka sa akin. Tingnan mo ko, kayo. Tumitig kayo sa akin. Pag may nagawa, how do you handle the mistake of other people? Paano mo tinitreat ito when all things work together for good to those who love God? Nakukuha niyo ba sinasabi ko? To those who are the called according to His purpose. Ang number one, kung paano maganda ang ginagawa ng Panginoon ay ito. Dapat po nating maintindihan, build up and not put down God's people. So ito, all things work together for good. We need to build them up and not put them down. Because they are God's people. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Dahil merong process na ginagawa ang Diyos sa bawat tao. Amen ba tayo doon? Now, itong example ko sa Genesis 47 verse 1 to 6. Kaya't pumunta si Jose sa Paraon. Sabi niya, ang aking ama, aking mga kapatid, ang kanilang mga kawan, mga bakahan, at ang lahat nilang pag-aari ay dumating na mula sa lupain ng Kanaan. Sila ngayon ay nasa lupain ng Goshen. So, kumuha siya ng 5 kalalakihan mula sa kanyang mga kapatid at kanyang inihirap sila sa Paraon. Okay? Sinabi ng Paraon sa kanyang mga kapatid,
Ito, katulad ng sinabi ni Joseph, ito ang tatanong niya. Napupunan niyo ba ako pagka meron akong kausap? Kayo na isinasama ko sa aking counseling. At tinatanong ko, ano ba ang inyo pong livelihood? Ano po ang ano ba ang trabaho po ni tatay? Ano po ang trabaho ni nanay? Ano po? Tinitingnan ko lagi kung paano sila they make a living. Napansin niyo ba yan? Ang mga leaders, normally, tinitingnan niya kung saan mahusay yung isang tao para mailagay niya kung saan niya pwedeng tulungan. Mailagay niya kung saan siya pwedeng pakinabangan. Kung siya maging effective. Kaya, ang tanong sa kanya, ano ang iyong hanap buhay? Kanilang sinabi sa Paraon, ang iyong mga lingkod po ay pastol gaya ng aming mga ninuno. Ibig sabihin, mula pa pagkabata, ito na pong nakalakihan namin. Di merong expertise ang kanilang family. Kanilang sinabi sa Paraon, paborito kami upang manirahan bilang dayuhan sa lupain, walang pastulan para sa mga kawan na pag-aari ng iyong mga lingkod sapagkat ang tagutom ay matindi sa lupain ng Kanaan. Ngayon ay pahintulutan mo na ang iyong mga lingkod ay manirahan sa lupain ng Goshen. Hinihiling na nila yung Goshen. So pagkatapos ay sinabi ng Paraon kay Jose, ang iyong ama at ang iyong mga kapatid ay pumarito sa iyo. Ang lupain ng Egypt ay nasa harapan mo. Patarehin mo ang iyong ama at ang iyong mga kapatid sa pinakamabuti sa lupain. Patarehin mo sila sa lupain ng Goshen at kung may alam ka sa kanilang may kakayahan, gawin mo sila mga tagapamahala ng aking mga hayop. Sila ang mag-aalaga. Pinasok sila sa Department of Agriculture. Nakikita niyo ba kung paano yung tinitip ni Joseph? Tingnan niyo. Bakit ganito na lamang ang tiwala ng Paraon sa pamilya ni Joseph? Si Joseph, nakitaan ng presence ng Diyos. Si Joseph, nag-interpret ng kanyang dream. At hindi lang nag-interpret. Hindi lamang yung, kumisan meron gano'n, nagmamarunong. Pero hindi niya man masabi kung paano gagawin. Hello, nandiyan pa ba tayo? Kayo man na nandiyan sa kabilang dulo. Sa kabilang lupalop ng daigdig. Hindi ba, kumisan, ina-express mo kung gaano ka kahusay, pero wala ka namang makita kung paano ang gagawin. Kung paano mo ito, kung paano mo ito i-introduce, kung paano ang details ng work o yung idea na meron ka. Hindi si Joseph. Alam niya, in-interpret niya ang dream na magkakaroon ng 7 taon ng kasaganahan at magkakaroon ng 7 taon ng kahirapan. At sinabi niya kay agentong, gawin natin, during the time ng kasaganahan, mag-ipon pa tayo. Ipunin natin po ang 20%. Ilagay natin sa kamalig. Tago natin, imbakin natin ng imbakin. Pagkarami-rami at hindi mabilang kung gaano karami ang naipon nila. At pagkatapos dumating na ang tagutom, ito ang nagdala sa pamilya ni Joseph sa Egypt. Sapagkat wala na silang makain sa kanilang lugar. May pera sila, pero wala silang makain. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Kaya, tingnan niyo itong kung paano nagwo-work, all things work together for good. Build up and not put down God's people. Obserbahan niyo si Joseph. Sinabi na agad niya sa mga kapatid niya kung ano sasabihin nila sa Paraon. At siya may patotoo na sa Paraon. Kilala na siya. Yung trust niya kay Joseph, dumaloy hanggang sa kanyang family, ang trust. Hello, nandiyan ba tayo? Nagkaroon na ba kayo ng experience na ang mataas na posisyon nagkaroon ng trust sa iyo? Alam mo, ang senior pastor nag-trust sa iyo. Tapos pinagkatiwalaan ka na mangalaga ng maraming mga tao sa ilalim ng iyong kalinga. Nag-trust sa iyo. How do you handle the trust? For the good of God's people or for the good of yourself? Hello, nandiyan ba kayo, mga minamahal ng Panginoon? Paano mo hinahandle yung trust na ito na ipinakaloob sa iyo? Ganito. Ang ginawa ni Joseph, ipiniprepare niya ang puso ng Faraon para ma-introduce niya ang kanyang family. Bigyan ko kayo ng example. Tinitingnan niyo lang ako eh.
How about kaya kung sinabi ng Paraon, Joseph, ang pamilya mo pala may kaya sa buhay. Pero wala silang makain ngayon, pero may kaya silang sa buhay. Bakit ka ba napasadlak dito sa Egypt? Ano nangyari? Biglang tumulo ang luha. Na, 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 parararara, mahal na Paraon. Ako po'y kinain kita ng mga kapatid kong yan. At pagkatapos po, balak nila akong patayin. Buti na lang sinabi nung isa, ipagbili na lamang po ako. At yung pong dahilan kaya ako nasadlak dito. Ako'y nasadlak dito, bunga ng inggit. Ang yan, ikaw ang Paraon. Ano kaya ang reaksyon ng Paraon? Ano kaya ang magiging reaksyon niya ngayon doon sa family ni Joseph? Ano kaya magiging reaksyon ng Paraon doon sa mga kapatid ni Joseph? Build up and not put down God's people. Mga bagay na pagkakamali ng iba, huwag mong i-rub in, huwag mong ikwento na ikwento, huwag mong siraan. Nagigess yung sinasabi ko, may process na ginagawa ang Diyos sa mga tao. Kasi yung mga kapatid ni Joseph, naging maayos naman sila. Ang God, in-overcome niya ang sin sa buhay ni Judah. Tatandaan niyo yan? At si Tamar, nasipingan ng kanyang biyanan. Si Jacob, natandaan niyo yan? Si Judah, yung kanyang biyanan na si Judah, I'm sorry. Natatandaan niyo yun? Pero yung kanyang mag-anak, ginamit din ng Diyos. At si Tamar, isa sa mga lola ni Jesus na nakalagay doon sa talaan ng kanyang lineage. God overcomes sin. So sa mga tweed, build up and not put down because you'll never know kung anong plano ng Diyos sa isang tao. At hindi lang yun. Pag humantong sa ganitong pagkakataon, hindi mo gusto na mapahamak ang tao ng Diyos. Gusto mo ang tao ng Diyos, mabless din na katulad mo. Amen ba tayo doon? Yes? So, ito ang napakaganda sa story na ito na si Joseph, hindi niya nilason ang isipan ng Paraon, kundi salip, sinabi niya kung anong skill ng kanyang mga kapatid. At wala siyang ikinuwento kahit anuman ng tungkol sa masamang pangyayari sa kanyang buhay na may kinalaman doon sa kanyang mga brothers na nagbenta sa kanya. So, mga minamahal ng Panginoon, meron tayong matututunan dito. Nakukuha niyo ba ang sinasabi ko? Meron tayong lesson na matutunan sa ating mga experiences. That all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. All things work together for good. Nakukuha niyo ba ang sinasabi ko? Sapagkat sinabi niya ito sa Genesis 50 verse 20, masama ang inyong ginawa sa akin, kaya tingnan niyo ito, masama ang inyong ginawa sa akin, subalit, ano nangyari? Ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil doon, naligtas ang marami. Kaya sabi niya, in essence, sabi niya, hindi kayo ang gindahilan kaya ako'y nasadlak sa lugar na ito. Plano ng Diyos. Sa iyo ay may plano ang Diyos. Buksan mo ang iyong heart, buksan mo ang puso mo sa magandang plano ng Diyos para sa iyo. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Guess niyo ba ako? Meron na parang siya ay isang dalaga na iniwan ng kanyang boyfriend at ipinagpalit siya sa iba. Nang walang dahilan, basta na lang siya ay idinrap na parang hot potato at lumipat sa iba at lumipat pa kakilala rin. Hindi ba tinan niyo yun? Daramdamin niyang mabuti kung ano yung pangyayari. But all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? What if, nung mangyari yun, may anak na kayo? What if, nung mangyari yun, matanda na kayo? Hindi ba? Good riddance, mas mabuti. All things work together for good. Nakikita mo na salamat Panginoon, hindi mo ko inilagay sa isang sitwasyon na napakahirap para sa akin.
bago mo ipinarana sa akin o bago mo ipinakita sa akin ang tunay na ugali nitong aking kasintahan. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Ikaw ay magkakaroon ng kalakasan. Ikaw ay makikita mo ang magandang plano ng Diyos. Kahit anong sabihin, maganda ang plano ng Diyos. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? At si Joseph, kahit saan siya masadlak, nakikita ang presence ng God sa kanyang buhay. Kahit siya, nung panahon na siya ay alipin, nandun siya, servant siya ni Potiphar. Ang favor ng God nandun. Sapat nakikita, nagpa-prosper lahat ng ginagawa ni Joseph. Pag ang presence ng God, yun ang kanyang, nagliliwanag kasi ang kanyang buhay. Nagdiningning ang kanyang mukha. Hindi mo siya nakikitang nakasimangot at nakatulala at nakatingin sa kawalan na wala naman tinitingnan. Nagigets yung sinasabi ko? Hindi tulala. Pero nandun lagi yung kagalakan sa kanya, sa kanyang paglilingkod. Alam nyo, pag ikaw ay nandun sa mga kalagayan na hindi mo gusto, serve God. Kahit saan ka nandun, serve God. Hello, nandiyan ba tayo? Huwag mong daanin sa lungkot at pagkatapos hindi ka na-attend and you will not serve God. Serve God. Kahit kayo naandyan, you can serve God. Kahit kayo nasa malayo, you can serve God. Amen. Hello, nandiyan ba tayo? At sa kanyang paglilingkod na ito, napansin niya yung kanyang mga kasama. Tinan niyo, yung kapwa niya preso, na malungkot. Sabi, ba't kayo malungkot? May panaginip pala sila na hindi nila ma-interpret. Sabi niya, hindi pa ang nag-i-interpret ay Diyos, laging Diyos ang kanyang bukang bibig. At nakikita natin dito, ang presence ng Diyos, yun ang napapansin sa kanya ni Potiphar. Yun ang napansin sa kanya ng jail guard. Yun ang napansin sa kanya ng Faraon. Wow! Pero napapansin sa iyo. Huwag na sumagot. Ay, importante. Importante, napapansin ng Diyos. Hindi yung, pag kayo nakasimangot, tiyak na wala ang presensya ng Diyos sa iyo. Gets niyo ako? Pag ikaw ay nababalisa, walang presensya ng Diyos sa iyo. Sapagkat pagkasama mo ang Diyos, meron kang kapayapaan. Because siya ang Prince of Peace. Si Jesus, Prince of Peace. Si Jesus. Na meron kang kapayapaan. Hindi mo ma-experience ang kapayapaan dahil ini-ignore mo. Ang presence naman niya talagang naandyan. Pero hindi mo kinikilala ang kanyang presence. Amen ba tayo doon? Alam niyo, ito ang pinaka... sa lahat ng preaching ko, itong worldwide. Itong global preaching. Sa lahat. Sa lahat. Ito, abot lahat. Global preaching. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa technology na ito ay mayroong purpose kung bakit ito ay naimbento. Na ang malayo ay magiging malapit. Kapurihan ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Amen. Amen. So itutuloy natin, kaya titingnan natin dito tayo tutuon sa kanyang approach na ito dito sa chapter 47. Okay, ituloy natin itong ating pinag-uusapan. Doon sa Goshen, sabi, let them dwell in Goshen. The land of Egypt is before you. Sabi niya, have your father and your brothers dwell in the best of the land. Let them dwell in the land of Goshen. Alam ng Paraon na yun, the best of the land. Ganun na lamang ang tiwala ng Paraon kay Joseph. At si Joseph, bilang ang presensya ng Diyos ay nasa kanya, maingat siya. Hindi niya ipinuput down ang kanyang mga kapatid. Maingat siya na ang mga kapatid niya ay magkaroon ng favor sa isang pinaka-powerful na tao sa balat ng lupa, ang Faraon. Very powerful ang lupain ng Egypt noong time na yon. At si Joseph ay may favor sa kanyang mga paningin. Nagigets yun sinasabi ko. So, pagpatuloy natin. Okay. And if you know any competent man among them, then make them chief herdsmen over my livestock. Pati yung livestock niya, gustong paalagaan. Okay, verse 7. Then Joseph brought in his father Jacob and set him before Pharaoh, and Jacob blessed Pharaoh.
Ito'y foreigner. Si Joseph, okay, at saka si Jacob, humarap sa paraon. Ang paraon may ibang pananampalataya. Hello, sabi nyo ngayon, may ibang pananampalataya. Ito ay meron Diyos-Diyosan. Okay? Pero, nung iniharap ni Joseph ang kanyang ama sa paraon, Jacob, bless Pharaoh. Nangusap siya ng salitang may kinalaman sa kanyang Diyos na pinananampalatayaan. Pag ikaw ay nasa harap ng isang tao na mataas na tao, your boss, o yung isang taong may mataas na pinag-aralan, humihingi ka ng pabor, ikaw ba'y ganun kalakas ang loob na i-bless mo siya sa ngalan ng ating Diyos, in Jesus' name? Ikaw ba'y hindi mahihiya na ihayag mo ito? Hindi ka mahihiya na sabihin mo ang iyong faith. Alam niyo yung aking anak, si Pastor Jay. Siya ay napaka-logical na tao. Ang kanyang utak logical. At napaka-practical. At itong mga salitang lumalabas sa kanyang bibig ngayon na ang Diyos lagi niyang itinataas. Nung itinataas niya ang Panginoon, ang sabi sa kanya nung CEO na kausap niya, ako'y hanga sa iyong guts. Believe ako sa guts mo. Ipinost mo pa yung mission and vision ng ADC. Kung ano ang mission and vision ng iyong kumpanya. Hindi mo ba nalalaman na napakaraming mga CEO Muslim at against sa iyong religion na yung iyong pagpapahayag na ito ng iyong pananampalataya ay maaring maging hadlang para sa growth ng iyong company? Si Jay, natawa lamang siya. Sabi niya, God is in control all the time. Natawa lang siya doon. Katulad nito, si Jacob, ibinless niya ang paraon. Verse 8, tingnan natin. Pero said to Jacob, how old are you? So sabi ni Jacob, sa paraon, the days of my years, of my pilgrimage, yung ko sa lupain, ay 130 years. Few and evil have been the days of the years of my life. Kaunti lang yan. Yan marami pa akong magulo sa buhay ko. Okay. And they have not attained of the days of the years of the life of my fathers in the days of their pilgrimage. Wala ito, kung ihahambing ko ito sa aking mga ninuno. Napakaganda ng kanilang mga taon. Mahaba ang kanilang taon at maganda ang kanilang buhay. Ang aking buhay magulo. Katulad din ang lagi kong sinasabi sa inyo, ang buhay ko ay magulo at hindi ako karapat dapat maging pastor. Pero ang Panginoon, ginawa niya akong pastor. Ang Panginoon, ibinigay sa akin, inatasan ako sa isang ganitong kalaking ministry. At ginamit ako ng Panginoon sa pamagitan lang ng salitang, I'm going to use you. Gagamitin kita. At nangyari nga ang lahat ng ito hanggang sa araw na ito. Hindi ba natin nakikita na ang Diyos ay may purpose sa iyo? Si Jacob, ang pinagmamalaki niya, yung kanyang mga ninuno, hindi siya nahihiya na yung kanyang pinanggalingang saling lahi na may pananampalataya kay Yahweh, ay blessed na blessed. Sapagkat sa Egypt, matagal na 110 years old. Matagal na yon. Yun ang mahaba sa kanila. Pero siya, 130 na. So, ibig sabihin nito, 2 dekada na ang lampas niya, nakukulangan pa siya. May mga magtatanong sa akin, ilan na po ba nag-a-attend sa church? Sabi ko, ano ba nasabi ko nung time na yon? Mga 800? Sabi ko, mga 800. Napakabagal ng aming growth. Sabi sa akin, kinurek ako, ano po, pastor, mabagal pa ngayon yung growth? Sabi ko, oo. Sabi niya, kami, 10 taon na 60 kami. Sabi ko, nababagalan ko sa aming growth dahil ang pinaabot sa akin ng Panginoon ay 10,000. 800 pa lamang kami. Ngayon pa lamang 1,000 ang ating usapan. Nakikita niyo ba na pinatutunayan ko, pinasabi ko na, ang kabutihan ng Diyos, walang limit. Can you spread that news that the goodness of God has no limit? Sinasabi ko,
ang mga workers ng church, yung love gift na tinatanggap ng mga workers ng church, sabi ko, walang limit. Ang iyong growth, ang iyong promotion kay Lord, walang limit. Bakit ako pa ang ginamit ng Lord sa tinatawag ng marami, na malaki na, samantalang ako ay naliliitan pa? Sa tingin ko, kung tayo magsasama-sama, kung tayo ay magkakaisa at aabutin natin ang marami, mas mabilis patayo kaysa virus na ito, kaysa COVID. Kung siya ay exponential, mas lalo tayong exponential sa biyaya ng Panginoon. Parang ito isang challenge sa akin. Virus lang ito na ang purpose lamang ay pumatay ng tao. Holy Spirit ang nasa akin na ang purpose ay life. Spirit gives life. The flesh profits nothing. The Spirit gives life. Kung itong negatibo na ito ay exponential, how about ang Christians? Hindi ba siya magiging exponential? Kung ipagmamalaki niya ang kanyang ninuno, kung ipagmamalaki niya ang kanyang foundation, ipagmamalaki niya ang kabutihan ng Diyos, the goodness of God, hindi niya ililimit. Amen ba tayo? Verse 10, tuloy natin. So Jacob blessed Pharaoh and went out from before Pharaoh. And Joseph situated his father and his brothers and gave them a possession in the land of Egypt, in the best of the land, in the land of promises, as Pharaoh had commanded. Doon siya nilagay. Then Joseph provided his father, his brothers, and all his father's household with bread according to the number of their families. Now, ilan itong pamilya ni Joseph na pumunta sa Egypt? Ilan ang natatandaan ninyo? 70. 70 sila na nagpunta doon. Doon nagsimula yung nation. Yun ang nagmultiply at nagparami doon sa lupain na yon ng Egypt. Okay. So, si Joseph, okay, verse 13. Now, there was no bread in all the land, for the famine was very severe, so that the land of Egypt and the land of Canaan languished because of the famine. Mangyari po, dadalawang taon pa lamang yun, 7 taon yun, di ba? So ito, nagsisimulan ng kumagat talaga ng husto. Ito ay binanggit ko ito kay Pastor Ricky, sabi ko. Pag binasa natin ito, at makikita natin yung sinasabi ko rito hanggang verse 25. Sabi ko kay Pastor Ricky, nung nag-uusap kami, parang hindi ko nagustuhan yung pamamaraan ni Joseph. Kasi parang tinake advantage niya itong mga Egyptian. Parang yung mga Egyptian, land grabbing, through land grabbing, kinuha niya yung kanyang mga ari-arian, land grabbing dahil nagugutom na sila, ipinagpalit na sa kanila yung kabuhayan nila. Naisip niyo ba yun? Sino nakaisip sa inyo nun? Pakitaas ang kamay. Na parang ito ay biktima ng land grabbing ang mga Egyptians because of poverty, because of hunger, ng tagutom, because of famine. Okay, now, tinan nyo. There was no bread in all the land, for the famine was very severe, so that the land of Egypt and the land of Canaan languished because of the famine. And Joseph gathered up all the money that was found in the land of Egypt and in the land of Canaan for the grain which they bought. And Joseph brought the money into... Tagalogin natin ito. Tagalogin. Magtagalog tayo. Tinan nyo. Kay Jose bumibili ng pagkain ang lahat. Tinitipon naman ni Jose ang pinagbilhan at dinala sa kabangyaman ng paraon. Laging dinideposit niya kay Pharaoh ang mga pera ng Egypt at saka ng Canaan. Dumating ang panahon, wala nang maibayad ang mga tao. Baligtad ng bulsa. Kaya sinabi nila kay Jose, mamamatay kami ng gutom, bigyan mo kami ng pagkain. Kung wala na kayong salapi, wika ni Joseph, yung mga hayop lamang ipalit ninyo sa pagkain ibibigay ko sa inyo. At gayon nga ang kanilang ginawa. Pinagpalit nila ang kanilang mga kabayo, tupa, kambing, baka, asno, pagkain kinukuha nila upang para makakain lang sila. Siyempre, ikaw man, ipagpapalit mo na ang lahat-lahat. 1 taon silang binibigyan ni Joseph ng pagkain bilang kapalit ng mga hayop na meron sila. 1 taon. Now, sa verse 18,
Nang sumunod na taon, lumapit na naman ang mga tao, sabi nila, hindi namin maikakala sa inyong kamahalan. Nangay ubos na ang lahat naming salapi at mga hayupan, wala na pong nalalabi sa amin, kundi ang aming katawan at ang bukirin. Wala na ka, bukid na lamang at ang aming katawan. So, etong sabi nila, verse 19. Kaya, tulungan naman ninyo kami, huwag ninyo kaming bayaang mamatay ng gutom at matiwangwang ang aming lupain. Bigyan ninyo kami ng makakain at binhing pananim ng kami huwag mamatay. Payag na po kaming maging alipin ng paraon at maisanla sa kanya ang aming lupain. Nakikita niyo ba na nangyayari ito sa Pilipinas, pati ang puri, ipinagpapalit sa cellphone? Hindi naman sa pagkain hindi sa gutom Ipinagpapalit sa kung anong bagay na makapagpapasiya sa kanyang flesh. Pinagpapalit. Nakikita niyo ba? Na pag ang tao nasa isang kalagayan na gipit, kung ano-ano ang nagagawa. Pero ganyan, dahil sa kahirapan, pati mga anak ay napapariwara. Kaya sabi niya, payag na po kami maging alipin ng paraon at masanla sa kanya ang aming lupain. Nangyari nga ito, kaya nakuha ni Jose para sa paraon ang lahat ng lupain ng mga taga-Egypt dahil sa tindi ng tagutom doon. Matindi, very severe na ang kaso. Hindi ito isang simpleng klase ng famine. Ito'y wala na talaga tadtuyot. Hirap na. Okay. Ang lahat ng tao sa Egypt ay naging alipin ng paraon. Ang hindi lamang nabili ni Joseph ay ang lupain ng mga pare, yung mga saserdote. Sapagkat ang mga ito ay may sapat na sustento ng paraon. Sinusustentuhan sila, kaya hindi nila kailangan magbenta. Sinabi ni Joseph sa mga tao, ngayon nabili ko na kayo at ang inyong mga lupain para sa paraon. Bibigyan ko kayo ng binhing itatanim. Pagkatapos ito, gumawa na ng decree. Ibibigay ninyo sa paraon ang 20% ng inyong ani. Inyo na ang nalalabi para itanim uli at maging pagkain ng inyong sambahayan. Magpapatuloy na ito. Iikot na ito sa inyo, but you will give 20% sa paraon. Parang buwis ninyo doon. Ito ang buwis ninyo, tax ninyo doon. Magbabayad kayo ng ganon. Pero tingnan nyo ang sagot ng mga tao. Kaya kung iniisip ninyo, kung nasa mind tulad ko, naisip ko, pinagsamantalahan ni Joseph yung mga tao. But what would you do? Kung binigay mo yun ng libre, ubos lahat yun. Hindi rin magtatagal. Kaya, kinakailangan, meron din siyang gawing pamamaraan kung paano. At sabi ng mga tao, napakabuti ninyo sa amin. Ililigtas ninyo kami. Handa po kami maglingkod sa paraon. Ang nasa mind nila ay pagpapasalamat. Merong heart ang mga tao na ang makita nila ay yung mabuti. Hindi sila nag-aklas, hindi sila nagrebelde sa katwiran ni Joseph, kundi sa halip, ipinagpasalamat nila na meron silang pagkain. Sapagkat meron mang silang hayupan, meron man silang lupain, pero kung wala naman silang pagkain, ililibing na lang sila doon sa lupain nilang yon. Hindi rin mangyayari sapagkat mamamatay din sila ng gutom. Pero dahil sa wisdom at sa favor ng God kay Joseph, nakikita natin dito na ang tiwala ng paraon kay Joseph, ang tiwala ng tao kay Joseph, napakabuti ng Panginoon. Nakikita nyo, maganda ang kanyang rating. Ang rating niya ay 100%. Ang mga tao sumang-ayon, handa po kami magpaalipin, handa po kami maglingkod sa paraon. Now, pagdating sa mga mananampalataya, matapos mong gawa ng mabuti, matapos mong ipanalangin, matapos magkaroon ng work sa abroad, na ang church din ang nag-pray para sa kanya, inilid siya, nakikita niyo po doon? Susundan niyo pa ba ako? Paano ka magiging grateful sa Panginoon, sa church na ginamit para sa blessing na itinatamasa mo ngayon? How would you express your gratefulness? Nakukuha niyo ba sinasabi ko? These are unbelievers, but they have a grateful heart. Mga unbelievers ito yung mga Egyptians, mga unbelievers. Diyos-Diyosan ang sinasamba nila.
Pero paano ba ang mga believers? Ipinag-pray mo, Pastor, pray niyo po ako, kukuha ko ng board exam. Nakapasa. Pastor, pray pupunta po ako sa ibang bansa. Nakapunta. Nahihirapan. Pastor, gusto ko pong mailid. Nailid. Maayos. But now, nandito yung church. May mga pangangailangan ang iyong church. Meron tayong, kailangan yung training room natin ma-expand. Nag-guess niyo ba ako doon? Nangangailangan ito, milyon-milyon ang halaga para ma-expand natin yung ating training room dahil sikip na tayo doon sa ating mga ginagawa. Itong ating gawain ay maluang pero maliit. Kasi ang facility, lumiliit sa dami ng tao. Kailangan natin ang lahat ng pagpapala ng Diyos ay dumaloy. At yung para sa Panginoon ay maibalik sa Kanya at may pagpatuloy natin yung mandate ng Panginoon sa church para yung ating training program ay tuloy-tuloy. Gipit na tayo. Dahil sikip na tayo doon sa ating training room. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Sobra na sa capacity yung last na ginawa natin. Sobra na. Kailangan talaga simulan. Kaya may sinisimulan na tayo. And we need the help of everyone. Kaya kayo po na naandyan, gusto ko pong iparating sa inyo na paano ba tayo mag-response sa need ng pangangailangan ng gawain ng Panginoon? Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Tingnan niyo po yung word ng mga taong unbeliever. Sabi niya, sabay-sabay, napakabuti ninyo sa amin, iniligtas ninyo kami, handa po kami maglingkod sa Paraon. Tingnan ninyo sa English ito. Tingnan niyo, English. So they said, you have saved our lives. Let us find favor in the sight of my Lord, and we will be Pharaoh's servant. We will do anything. Magiging servant ako sa kanya. Wow. Unbeliever. So, how about tayo pong mga believer? How do we respond to the needs? Paano tayo nagre-respond sa pangangailangan? Katulad nito, tingnan niyo po. Pag tayo po ay nag-online, ang mga kapatiran, wala po tayong tithes and offering. Wala. Ang mga kapatiran natin, by faith, honor system, they will have to go to the bank and deposit there. Ganyan po ang mangyayari dahil online tayo. Nag-guess yung sinasabi ko. Pero hindi yun ang mahalaga para sa akin. Ang mahalaga para sa akin ay makibahagi tayo na makontrol ang spread ng virus. Pakita ko sa inyo ang mandatos ngayon kung ano ang score natin ngayon sa DOH update. Nung ginawa ko nung gabi ng Friday, around 10 o'clock yung message. Pagkatapos, in-upload nila yon early in the morning ng Saturday. Now, noon, nagsimula ito 1 week before that, 5. Yung 5 na yon, biglang nag-spread. Nung ginawa ko yung message na yon, nung Saturday night, nung Friday night, naging 50 na sila, more or less, 50. Okay, nung ano lang yun, ha? Nung Friday night. Imagine, ngayon, tinignan kaninang umaga. Okay. 111 ang kaso sa Pilipinas. 8 namatay. 2 naka-recover. 101 naka-confine pa. Ang 914 under investigation. Ibig sabihin nito, may suspicion nito. 5,000 tao namatay sa buong mundo. 140,000 infected. Na-imagine nyo bang ibig sabihin ng 140,000 na may daladalang virus? So, ilan na may spread nito? Kung sakalang ito ay kumalat uli. Hello, nandiyo ba tayo? We need the help, all the help. At alam nyo, hindi titigil ang church sa pagpipray na maabot ng prayer ang lahat, kayong lahat na nandiyan sa malayo, nandiyan sa Amerika, nandiyan kayo sa UK, nandiyan kayo sa Paris, aabutin, nandiyan kayo sa Qatar, aabutin kayo ng prayer, ng idadalangin namin sa Panginoon ang inyong protection. And we keep on praying para sa inyo. Kaya po kayo ay safely nakakapunta at nakakabalik galing sa trabaho because of the protection of God.
Mga minamahal ng Panginoon, tayo po'y mag-unite. Ipanalangin natin na hindi magtagal, makabalik sa normal ang buong mundo. Makabalik sa normal ang worship service natin na magpipreach ako ng may tao. Bagamat ngayon lang ako nakakapag-preach ng global. Naiiyak pa rin ako sa kalungkutan. Namimiss ko yung mga taong nasa harapan ko na nakikita ko every single Sunday. So balik po tayo doon sa ating tinitingnan kanina. So you have saved our lives, sabi nila. Nandun sa kanila yung grateful heart. Hindi sila yung selfish, hindi sila yung, alam nyo, napakabuti ng Panginoon na kahit mga unbeliever ginagamit ng Lord. So verse 26, tinan niyo. And Joseph made it a law over the land of Egypt of this day that Pharaoh should have 1/5. Ang 1/5 po ay 20%. Except for the land of priests only, which did not become Pharaoh's. 27, please. So, Israel dwelt in the land of Egypt, in the country of Goshen, and they had possessions there and grew and multiplied exceedingly. Nagkaroon sila ng exponential growth din doon. Nag-multiply sila ng marami. Because yun ang promise ng God sa kanila, you will be a great nation. Kaya magmumultiply ng kasindami ng buhangin. Kung hindi mabilang na katulad ng bituin, magmumultiply. At mga minamahal ng Panginoon, hindi lamang yan, tayo ay mga adopted Israelites. Hanggang sa naik, tayo ay nag-grow. Tayo ay nag-i-spread din ng good news. Ang virus ay bad news. Pero ang good news ay ang salita ng Panginoon ay good news. Ini-spread din natin ito. At marami na rin tumitimo sa mga puso ang good news. At sa good news, kasama ang blessing sa good news. Kasama ang healing ng mga relationship. Healing sa families. Healing sa financial ng mga tao. Because of wisdom. Good news ang ini-spread ng salita ng Diyos. Amen po. Now, verse 28, please. And Jacob lived in the land of Egypt 17 years. So the length of Jacob's life was 147 years. And when the time drew near that Israel must die, he called his son Joseph and said to him, Now, if I have found favor in your sight, please put your hand under my thigh, sa ilalim ng paa niya, parang bubuhatin ba? Sa ilalim ng paa niya. And deal kindly and truly with me. Please do not bury me in Egypt. Huwag mo akong dito ilibing. Let me lie down. Doon ako malibing sa kasama ng aking mga ninuno. But let me lie with my fathers. You shall carry me out of Egypt and bury me in their burial place. And he said, I will do as you have said. Ito na yung mahuling sandali na binabanggit-banggit ni Jacob sa kanya na sabi niya, gusto ko, pag namatay ako, pinikit ko ang aking mata, anak, wag mo ako ililibing dito. Doon mo ko dalhin. Nakapiling ng aking mga ninuno. Doon mo ko ilibing. Sabi niya, opo, tatay. Amen ba tayo doon? Nakikita niyo ba kung gaano ka-dramatic itong eksena na ito? Kung paanong hanggang sa huling sandali ang faith ni Jacob. Kasi yun ang promise land. Ang nais ng God, huwag silang umalis doon. Pero dahil sa kanilang kalagayan, he left, nagpunta sila sa Egypt. Ano yung pagkakapunta niya sa Egypt? Hindi dahil si Joseph kusang loob na nagpunta roon. Dahil kung kusang loob, hindi siya makakarating sa Egypt. Nakarating siya sa Egypt dahil sa inggit ng kanyang mga kapatid. Nakarating siya sa Egypt dahil sa masamang ginawa sa kanya ng kanyang mga kapatid. Nakarating siya sa Egypt dahil may mga pangyayari na hindi ka nais sa buhay niya. Meron ba kayong ganong nararanasan ngayon? Na may pangyayaring hindi ka nais sa buhay mo. Do not allow that experience na ito ay magdulot ng stuckness sa iyo. Dahil sa chapter 50, verse 20, dito tayo nagsimula ng message na ito. At alam nyo, ito'y patuloy na ating titingnan, patuloy natin na isa sa puso.
Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot yun ng Diyos para sa kabutihan at dahil dooy, naligtas ang marami. Ang experience ay hindi sinasayang ng Diyos. Ang iyong karanasan, gagamitin ng Diyos para ito, yung mga may pinagdadaanan na katulad ng pinagdaanan mo ay matulungan mo. Nagigets nyo ba sinasabi ko? Totoong hindi madali. Tulad ng karanasan ko, hindi madali. Pero nakikita ko kung paano ako'y winasak ng kaaway ang buhay ko noon. Yun mismo ginagamit para magbuo naman ng iba na ngayon ay tinatangkang wasakin. At ang pananampalataya ko, doon din ako hihimlay sa kapiling ng aking mga magulang. Doon din ako dadalhin. At hindi ako i-cremate. At ililibing akong kasama ng aking mga magulang. Mga minamahal ng Panginoon, God is in control at all times. Masama ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot yan ng Diyos para sa kabutihan at dahil do'y naligtas ang marami. At kayo na nandiyan sa kabilang dulo, lahat tayo ay gagamitin ng Panginoon. Amen po. Lahat kayo ay kasama sa aming panalangin. Hindi Pilipinas lang ay may problemang ganito katulad ng aming dinaranas. Hindi lang Pilipinas lang ang may COVID virus. At simula lang yan. Hindi pa yan. Ang tribulation ay hindi pa yan. Meron pa. Don't take this lightly. Ito ay pinararamdam na sa atin that we are now living in the last days. Nakikita niyo ba ang sinasabi ko? Ang bawat isa sa atin ay dapat magtulungan na ma-preserve ang pananampalatayang ating inumpisahan. At ito'y ma-spread natin sa iba. Hindi dapat ito'y maputol. Dapat ito ay ma-preserve, ang pananampalatayang ito. Gets niyo ako? Ulitin natin. Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot yun ng Diyos para sa kabutihan at dahil dooy, naligtas ang marami. Kaya kung ano man ang mga dinaranas mo ngayon, kung anong difficulty ang dinaranas mo, inalaw ng God so you will draw yourself closer to Him para ikaw lalo kang maging malapit sa Diyos. And look what happened. Nagigets niyo ba ang sinasabi ko? All things work together. Okay, balik ulit tayo. Romans 8:28. Okay? And we know, you should know, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Alam niyo sa pangyayaring ito, lalong na-unite ang mga mananampalataya. Dahil sa pangyayaring ito, kayo na mga nandiyo sa malayo, inaabangan nyo ang message na ito, thinking na meron na naman kayong new message mula sa Diyos. Hindi nyo na-expect na ito'y challenge. Challenge to drive us closer to God. Ang difficulty ay para tayo lalong lumapit at umasa sa Diyos. Sapagkat ang lumalapit at umasa sa Diyos ay hindi niya binibigo kahit kailan. Okay, verse 29. Okay. And for whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Mga minamahal ng Panginoon, ang kailangan ma-form sa atin ay image ng Panginoong Hesukristo. No, kung may ginawang masama sa iyo, you are ready to forgive. Ang pananatili, ang stuckness sa kalagayan mo, tumingin ka sa akin. Ang stuckness sa kalagayan mo, lagi kang paiwas, dahil ikaw ay hindi makapag-forgive. Nanalangin tayo. I would like all of us to pray. Kayo mananaan dyan. Nanalangin tayo. Let us pray. Heavenly Father, all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Panginoon,
Kilala mo ang lahat. For whom you foreknew, you also predestined to be conformed to the image of His Son. Panginoon, nararanasan namin yun para kami, i-drive kami closer to you. Para kami patuloy na mag-pray sa iyo. Para kami patuloy na umasa sa iyo. At hindi lang yun, Panginoon, para maging buhay sa amin ang power of the blood of Jesus. At tulad ng sinasabi sa Revelation chapter 12, that they overcame Him by the blood of the Lamb, by the word of their testimony, and that they did not love their lives to the death. Nawala yung pagiging selfish. Na-deliver sa pagiging selfish. Lord, tulungan niyo po ako na huwag maging selfish. Tulungan niyo po ako, Panginoon, ng aking faith ay huwag mag-waver. Tulungan niyo po ako na maging strong in the knowledge of the Lord. Tulungan niyo po ako mag-grow in grace. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na makalaya. Salamat po, Panginoon. Itinatatwa ko ang pagiging makasarili. Itinatatwa ko, I renounce unforgiveness in my heart. Sige, lakas nyo. I renounce unforgiveness. Pinatatawad ko na, mention the name. Pinatatawad ko na sa pangalan ni Jesus. Oh God, ako rin ay mangangailangan ng kapatawaran. Ang hindi mo kayang gawin ay patawarin ang mga taong matapos mong patawarin ay hindi makapagpatawad sa iba. Ayoko pong manatili sa unforgiveness sa heart ko. Panginoon, katulad ni Joseph, nung makaharap niya ang kanyang mga kapatid, nandun ang kanyang kasabikan, nandun ang kanyang pagpapatawad. Panginoon, pinag-ingatan niya na hindi masira ang reputation ng kanyang mga kapatid sa harapan ng Pharaoh. Tulungan niyo po kami na mapag-ingatan namin ang isa't isa, maging ang aming mga pag-iisip. Magkaroon kami ng new thinking for a new believing na maranasan namin ang plenty in 2020. In Jesus' name, Amen. Amen. Palain po kayo ng Panginoon sa inyong kinalalagyan. May the Lord God bless you and keep you, and may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and bring you peace. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Kasama natin ang Panginoon sa ating pag-iwahiwalay. Hindi niya tayo iniiwan, hindi pinababayaan man.